Sa bawat pagsubok, ikaw pa rin. Sa isang abalang coffee shop sa Makati nagkakilala sina Sophie at Miguel. Si Sophie, isang masayahin at pala kaibigang graphic designer, ay abala sa sketch ng kanyang mga disenyo. Si Miguel naman, isang seryoso at responsable na abogado, ay nagbabasa ng kanyang mga papeles. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkabangga ang kanilang mga kamay nang pareho nilang abutin ang isang libro sa stand. Nagkatinginan sila, at doon nagsimula ang kanilang kwento. Ang simula ng pag-iibigan. Sa mga sumunod na araw, madalas nang magkita sina Sophie at Miguel. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap, mga hilig, at mga karanasan sa buhay. Sa bawat pag-uusap, lalo nilang nakilala ang isa't isa. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa ilalim ng mga bituin, sa isang rooftop sa Quezon City, unang inamin ni Miguel ang kanyang nararamdaman kay Sophie. Umiiyak sa saya, tumango si Sophie at sinabing mahal din niya si Miguel. Mga unang pagsubok. Ang relasyon ay maaaring maging puno ng mga hamon at pagsubok. Ang mga ito ay maaaring magmula sa maliit na hindi pagkakasundo hanggang sa mas malalaking krisis na maaaring sumubok sa tatag ng inyong relasyon. Isang araw, biglang nawalan ng trabaho si Miguel. Dahil dito, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili at naging irritable. Madalas silang mag-aaway ni Sofia dahil sa kanyang insecurities. Sa simula pa lang ng kanilang relasyon, humanap na sila sa mga pagsubok. May mga hindi pagkakaunawaan dahil sa kanilang magkaibang personalidad. Si Sophie, na mas extroverted, ay gustong laging kasama si Miguel. Si Miguel naman, na mas introverted, ay nangangailangan ng oras para sa kanyang sarili. Bukod pa rito, may mga tampo hindi dahil sa mga maliit na bagay. Minsan, nakakalimutan ni Miguel ang kanilang anniversary. Minsan naman, hindi nasasabi ni Sofia ang kanyang nararamdaman kay Miguel. Sa kabila ng mga ito, nanatili silang magkasama. Natutunan nilang mag-usap ng mas malalim, magbigay ng oras para sa isa't isa, at magpatawad sa mga pagkakamali. Ang malaking pagsubok. Isang araw, biglang nawalan ng trabaho si Miguel. Dahil dito, nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili at naging irritable. Madalas silang mag-aaway ni Sofia dahil sa kanyang insecurities. Dumating pa ang problema sa pamilya ni Sofia. Ang kanyang ama ay na-diagnose ng malubhang sakit. Kailangan ni Sofia na maging matatag para sa kanyang pamilya, ngunit nahirapan din siya. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, pakiramdam ni Sofia ay nag-iisa siya. Hindi niya alam kung paano niya susuportahan si Miguel at ang kanyang pamilya. Pagtuklas sa tunay na pag-ibig. Ang pagtuklas sa tunay na pag-ibig ay isang paglalakbay na puno ng kahulugan at maaaring magdulot ng mga hindi malilimutang karanasan. Hindi ito laging madali, ngunit ang mga gantimpala nito ay higit pa sa anumang hirap. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko sina Sofia at Miguel. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan at pamilya, unti-unti nilang nalampasan ang mga pagsubok. Natutunan ni Sofia na hindi lamang dapat maging masaya sa relasyon, kailangan din niyang maging handang magsakripisyo at magtiis para sa taong mahal niya. Natutunan naman ni Miguel na maging mas open kay Sofia sa kanyang mga nararamdaman. Kailangan niyang magtiwala kay Sofia at hayaan itong tulungan siya. Sa huli, matuklasan nila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig. Ito rin ay tungkol sa pagiging handang magdamayan sa mga pagsubok at manatiling tapat sa isa't isa. Pagpili at pagpapatuloy. Matapos ang lahat ng pagsubok, mas naging matatag ang relasyon ni Sofia at Miguel. Natutunan nilang paalagaan ang bawat sandali na magkasama sila. Isang gabi, habang nakaupo sila sa buhangin, tumangala si Miguel sa mga bituin at sinabi, "Alam mo, Sophie, parang ikaw ang pinakamagandang bituin sa lahat." Napangiti si Sophie sa sinabi ni Miguel. "Nako, Miguel, bolero ka talaga. Hindi ako nagbibiro." Seryosong sabi ni Miguel. "Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil naging matatag ka sa ating relasyon." Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Sofia. "Sofia, mahal na mahal kita." Kaagad na niyakap ni Sofia si Miguel at hindi na niya namalaya na unti-unting pumapatak ang kanyang luha sa mga mata dahil sa tuwa. Naramdaman ni Sofia ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero ang puso niya ang sumagot. "Mahal na mahal din kita, Miguel." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, natagpuan nila ang tunay na pag-ibig.
Isang pag-ibig na simple, wagas, at walang hanggan. Nagpasya silang magpakasal at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Sa kanilang kasal, nangako sila sa isa't isa na sa bawat pagsubok na darating manatili silang magkasama at magmamahalan sa isa't isa. Ang bagong simula. Ito ang bagong simula ng kanilang pamilya ay isang magandang kabanata sa buhay nila Miguel at Sofia. Sila ay puno ng excitement at pag-asa, at mga bagong hamon na sama-samang haharapin nilang dalawa. Matapos ang kanilang kasal, nagsimula sina Sofia at Miguel ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Lumipat sila sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Puno ng excitement at pag-asa ang kanilang mga puso. Si Sofia ay patuloy sa kanyang karera bilang graphic designer, habang si Miguel ay nagsimula ng kanyang sariling law firm. Sa kabila ng kanilang mga busy na schedule, palagi silang naglalaan ng oras para sa isa't isa. Magkasama silang nagluluto ng hapunan, nanunood ng mga pelikula, at nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa dulo ng araw. Mga hamon ng pamilya. Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan walang mga hamon na darating. Isa na dito about sa financial na hamon, pagkakaroon ng utang, pagkakaiba ng opinyon at hamon sa kalusugan. Ito ang isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng maraming pamilya. Ang kakulangan sa pera ay maaaring magdulot ng stress, pagkakaiba ng opinyon, at kawalan ng pagkakataon para sa mga pangangailangan tulad ng edukasyon at kalusugan. Hindi nagtagal, dumating ang unang hamon ng kanilang pamilya. Nalaman ni Sofia na siya ay buntis. Bagamat masaya sila, nakaramdam din sila ng kaba. Paano nila pagsasabayin ang kanilang mga trabaho at ang pagiging magulang? Sa tulong ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, nalampasan nila ang hamon na ito. Si Miguel ay naging mas supportive kay Sofia, at si Sofia naman ay natutong maging mas mapagpasensya at maunawain. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang ang kanilang unang anak, si Clara. Puno ng saya ang kanilang buhay, natutunan nila ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang. Pagsubok sa pananampalataya. Ang mga pagsubok na ito ay maaaring maging hamon sa ating pananampalataya. Maaari tayong magtanong kung bakit nangyayari ang mga ito, o kung bakit tayo pinahihintulutan ng Diyos na dumaan sa mga paghihirap na ito. Maaari tayong mawalan ng pag-asa, o magagalit sa Diyos. Ngunit hindi pa natapos ang mga pagsubok. Isang araw, habang naglalaro si Clara sa park, bigla itong nawala. Natarante sina Sofia at Miguel. Hinahanap nila si Clara sa buong park, ngunit hindi nila ito makita. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito ang kanilang pananampalataya ay maaaring maging isang lakas na makakatulong sa kanila na malampasan ang mga ito. Sa gitna ng kanilang pagkabahala, nanalangin sila sa Panginoon. Hinihiling nila na sana ay ligtas ang kanilang anak. Makalipas ang ilang oras, natagpuan nila si Clara sa isang sulok ng park. Nakatulog ito sa ilalim ng isang puno. Laking pasasalamat nila sa Panginoon. Sa pangyayaring ito, mas lalo pang tumibay ang kanilang pananampalataya. Natutunan nila na sa Panginoon walang imposible. Ang pag-ibig na nagtagumpay. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Clara at naging isang mabait at masunuring bata. Nagkaroon din sina Sofia at Miguel ng iba pang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, nanatili silang magkasama. Ang kanilang pag-ibig ay lalong matatag. Natutunan nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig. Ito rin ay tungkol sa pagiging handang magdamayan sa mga pagsubok, pagpatawad sa mga pagkakamali, at nanatiling tapat sa isa't isa. Ang pag-ibig na nagtagumpay ay isang magandang kwento na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito ay nagpapakita na ang pag-ibig ay may kakayahang malampasan ang lahat ng mga pagsubok at hamon na dumating sa buhay ng mag-asawa. Sa huli, nanalo ang kanilang pag-ibig. Dahil sa bawat pagsubok, nanatili silang magkasama. Dahil sa bawat pagsubok, mas minahal nila ang isa't isa. Dahil sa bawat pagsubok, ikaw at ikaw pa rin. Wakas.